Gandang gabi sa inyo mga idol. Ito na yung request ninyo ng diagram nito na stunner natin. MOSFET 3 ampere with feedback. Ito na, ginawaan ko na ng diagram. Katatapos lang. Pasensya sa drawing kasi maganda yung drawing natin. Pasensya na sa drawing mga idol, maliit. Primary natin, number 14. Feedback, number 22. Secondary, number 23. Sundan nyo to mga idol. Malakas to. Hindi kayo magsisi kapag nasundan nyo to. Madali lang to sundan. Sa mga baguhan na nag-practice na gumawa. Ito na yung hinahanap ninyo. Sa primary natin, number 14, 909 lang tayo dito mga lods. Tapos sa feedback 505. Sa secondary natin dito straight to, hindi ko nagdugtong. Yung isang stunner ko yung may dugtong. Sana ipakita ko sa inyo. Ito yung may dugtong mga idol, oh. Yan. Yan yung may dugtong. Ito walang dugtong to. Straight to, number 23. Malakas to kahit sa malalim. Sa mga pisa na bilhin nyo na pisa, ito for MOSFET. Hirap mag video mga lods. Kahit anong MOSFET mga lods, pwede. Basta MOSFET. Pariha lang yan ng connection yan, basta MOSFET. Diode, ito yung diode. Dalawa lang. 2 pieces. 2 ampere. Isahin natin mga idol para hindi kayo malito. Zener diode. Zener diode. Yan ang Zener diode mga idol, oh. Yan. Yan yung Zener diode. 1 watts lang yung bilhin nyo. 4 yan. Tag-iisa sa MOSFET. 4 pieces.
1 watts lang ha. Kada gate may 220 yan. Resistor 4 pieces. Na resistor to 20 ohm. 1 watt. 1 watt lang ha. Sa 1K. Resistor 4 pieces 1 k ohm. 1 k ohm. 1 half lang ang bilhin nyo. 1 half watt. Yan yung 1K. Kada MOSFET may 1K yan. 1 half lang yung bilhin nyo. Diode, meron ng diode 2 pieces. Meron na. Yung diode dyan yan nakakabit sa 220. Magkabilaan 220. Nandiyan na lahat. Resistor 1K 220. May isa pala sa primary at sa feedback natin. Yung sa switch na siya. Lagay natin lahat para ito na lang ipakita nyo kapag bumili kayo. 1 pieces 470 ohms. ohms. 2 watts yan. 2 watts nilagay ko sa akin. Hindi lang makita kasi nasa loob kasi. Hindi nagkasya yung mga resistor sa board ko mga idol kasi maliit lang yung board tapos naka 2x2. Kung naka 1x1 lang makasya sila lahat dyan, pero yung sa 220 ko mahirap paglagay kasi maliit lang yung board, kaya yung iba nagkakabit ganyan lang yung paglagay ko. Pero yung 470 ohms nandyan sa ilalim, di makita. Ilagyan nyo kasi ng glue kasi baka mag-short silang dalawa sa drain, kaya nilagyan ko na lang para iwas paputok ng loads. Yan, capacitor 3UF electric fan capacitor yan. Kung magbili kayo, sabihin nyo lang na sa electric fan. Transformer. Lagay natin lahat para wala nang tanong. 3 ampere, pwede rin 2 ampere kung walang 3 ampere. Yan yung koneksyon ng mga gawa natin. Yan yung sa switch natin. Diyan kayo maglagay. Center to center lang yan ng primary at yung feedback. Ito yung secondary natin mga loads. 300 turns tayo dito. Basta yung diagram natin
ito yung gamit natin. Diode 2 ampere yan ha. 2 ampere. Huwag kayong maglagay ng maliit dito. Dapat malaki. 2 ampere. Resistor 1K, 1/2 lang yan. 1K, 1/2. Lahat ng 1K dyan, 1/2 yan. Sa Zener diode, lahat ng Zener diode 1 watts din. 1 watts. Maglagay kayo ng battery dito mga idol, kagaya nito mga idol oh. Yung sa brand ng Channing. Insik lang to mga lods, pero matibay, malakas. Pang matagalan. Di ko na nalagay yung dito yung mga bolt, kayo na bahala kung anong gamitin nyo. Mas maganda dito yung wire na diretso, direkta mga lods sa output sa secondary. Pwede ninyo basa ng tubig. Pwede ninyo isisid yan basta nakabalot to. Dapat wire lang to yung output natin dito sa secondary. Dapat diretso na sa wire. Tapos bili na lang kayo ng heat shrink tube para alalayan nyo ng pwede glue. Ganito mga lods oh. Para hindi siya mabasa. Pwede ninyo isisid. Akin ganyan lang kasi di ako nag-isisid kapag mangurinti ako mga lods. May tendency kasi na masira yung MOSFET. Mabasa. Mas matibay isisid mga lods yung transistor. Kawawa yung MOSFET kapag isisid. Hindi tumagal. Masira yan. Sa heatsink, kayo na bahala. Kalau ilagay ninyo. Basta dapat sa heatsink niya makapal. Ayan. Dinoblihan ko pa yan ng manipis kasi ito mga lods oh, manipis. Dinoblihan ko na lang extra niya para kahit ibabad sa pangurinti hindi masira yung MOSFET natin. I-screenshot niyo yan mga lods para pag bumili kayo ng pisa, pakita nyo na lang yan. Hindi kayo magsisi sa output dito mga lods. Basta sundan nyo to. Dito 300 turns lang dapat. Number 23 gamitin nyo para malakas kahit malalim. 23 feedback 22 dito sa primary. Number 14 tayo dito, 909 lang nakasya dito. Bala ko sana 10-0-10 pero hindi siya makasya mga lods. Yung ganyan naka-jump, hindi yan naka-connect dito ha, naka-jump. Basta naka-jump diretso yan. Yan mga lods, sundan nyo yan, hindi kayo magsisi niyan. Screenshot nyo yan mga lods para pag bumili kayo ng mga materyales, mga pisa, nandyan na yan lahat. Para wala nang tanong mga lods, nandyan na yan lahat, yung mga pisa niya. Yan na lang yung sundan ninyong diagram. Madali lang yan sundan mga lods. Try and error lang yan kung baguhan pa kayong magawa. Madali lang yan sundan mga lods. May bago na naman akong ginawang stunner mga lods, di platina. Yan. Ito yung bagong ginawa ko mga lods. Pwede natin ito i-testing mga lods para makita ninyo. Yan, testing natin yung output ng platino natin mga lods. Yan yung output. Yung testing natin sa sigarilyo mga lods.
Yan yung output niya. Dito sa silver. Yan, sa silver yan. Sunog sa silver mga lods. Sunog. Walang condenser yan. Hindi natin sa kahoy mga lods. Mataas yung current nito mga lods. Lakas. Yan, hindi siya mag-init mga lods. Normal lang mga lods. Oh. Normal lang. Basta hindi siya masyado mahigpit. Normal lang yung init niya. Kung mahigpit na siya sobra, yan, uminit yan. Tapos dito sa output, mahina lang yan. Dapat sakto lang. Kagandahan dito mga idol, sa platino natin, hindi to jumper. Pakita ko sa inyo. Hindi to jumper mga lods. Malakas din naman kapag jumper, pero mas maganda yung hindi ka talaga mag jumper. Mas maganda yung output niyan kasi kaysa naka jumper siya. Minsan kasi kapag dami na akong nagawang stunner na platino, mas iba yung output ng hindi jumper sa tubig. Mas maganda tong hindi naka jumper. Yung jumper kasi malakas siya sa spark. Tapos sa tubig parang mag-drop. Di kagaya ng ganito. Hindi to naka-jumper. Sa naobserbahan ko lang mga lods yung mga jumper ko na stunner. Iba siya sa tubig. Malakas siya sa spark pero sa tubig mahina. Ito walang jumper to. Yan natin yun. Yan, walang condenser yan. Kapasitor lang gamit ko. Yan oh. Yan. Ito yung secondary ko. Ito yung secondary ng rewind natin ha. Yan, diretso na yan. Diretso na yan sa rewind, wala nang ibang pinuntahan yan. Diretso na yan sa rad. Yan. Tsaka yung isa, ito. Yan. Tingnan natin kung saan siya pumunta. Yan. Yan. Diretso yan sa itaas. Basta hindi to siya jumper. Yan yung dugtong niya mga lods. Hindi lang masyado makita. Yan. Yan.
Yan, diretso na yan. Hindi yan jumper. Tapos makita dito kung naka-jumper ba tayo. Yan. Walang jumper yan mga lods. Kapasitor lang yan, mag-isa. Tapos yung huling dulo ng primary natin yan. Dalawa lang yan. Wala na yang jumper. Sa kabila naman. Yan mga lods, oh. Kapasitor. Tapos ito na yung sa battery. Diretso na yan dito pa. Dito yan. Diretso na yan. Yan lang, magaan lang. Maliit lang to mga lods. Pakita ko sa inyo yung haba niya. Yan, no. Maliit lang yan, no. Oh. Parang lighter lang yun. Parang lighter lang. Yung haba. Testing natin to. Siguro bukas. Ito yung maganda mga lods. Malakas ang output kahit hindi jumper. Seven layer lang yung secondary ko dito. Tapos sa primary 4 layer. 3/4 lang yung primary ko, yung bili ko dito 3/4 number 14. Tapos sa secondary 3/4 lang din, number 23 saka number 14. Yan yung distansya ng platino niya mga lods. Yan yung tama. Hindi siya masyado iminit. Basta hindi masyado mahigpit. Kapag higpitan mo yan, mainit yan dito. Tapos yung output niya wala yan. Sobrang higpit. Wala na yung output. Mahina na yan. Dapat dito sakto lang. Yan. Yan, oh. Sakto lang yan. Hindi yan masyadong mahigpit. Yan lang kapasitor natin. Isa lang. Pang electric pan lang yung kapasitor natin ginamit. Yan lang mga lods.